Nasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Magandang Monday morning, Bayambang, at Happy New Year! Ako po si Angel Grace Soriano Fabia ng Rural Health Unit 3. Ako naman po si Dr. Alma Arenas Bandong ng Rural Health Unit 2. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas, mas pinalawak, Mga maiinit at napapanahong balita. Ito ang Bayambang Gen News! Former Vice Mayor Sabangan, bagong Liga President. Nagwagi si former Vice Mayor at Zone 6 Punong Barangay Raul Sabangan bilang bagong Liga ng mga Barangay President sa halalang idinaos ng COMELEC at DILG. Kanyang papalitan si dating Liga President Rodelito Bautista at uupo bilang ex-officio member ng Sangguniang Bayan. Huling blood donation drive sa 2023, nakaipon ng 118 bags. Nakaipon ng 118 bags ng dugo ang huling blood donation drive sa taong 2023 noong December 18 sa Event Center. Ito ay inorganisa ng mga RHU, katuwang ang Philippine Red Cross at Kasama Kita sa Barangay Foundation. Pamaskong handog sa kabataan, nasa 21st year na. Ang tradisyonal na pamaskong handog para sa mga kabataan ay nasa 21st year na. Ito ay dinaos noong December 18 at 19 sa St. Vincent Ferrer Parish Church at dinayo ng mga kabataan mula sa Child Development Center at SPED class ng LGU. Ito ay numpisahan sa isang misa at sinundan ng gift giving at food treats na hatid ng Kasama Kita sa Barangay Foundation at Niña Cares Foundation. Mga hepe ng BFP Region 1 nagtipon sa Bayambang. Noong December 19, nagtipon-tipon ang mga hepe ng Bureau of Fire Protection Region 1 para sa kanilang 50th Fire Service Recognition. Ang mga opisyales sa pamumuno ni BFP Region 1 Director Leonida Rosales ay sinalubong ni BFP Bayambang OIC Chief Divine Cardona sa Event Center. Naging panauhin sila Mayor Nina na nirepresenta ni Vice Mayor IC Sabangan at former Administrator Attorney Raimundo Bautista Jr. na siya namang kumatawan kay Governor Ramon Gico III. '23 LGU Year-End Assessment ginanap. Noong December 20, ginanap ang Year-End Assessment Program ng LGU sa St. Vincent Ferrer Prayer Park, kung saan nagkaroon ng kasiyahan ang lahat sa pangunguna ni Mayor Nina Jose Quiambao dahil sa mga naging accomplishment ng buong LGU sa nakalipas na taon. Ang alkalde ay naghandog ng 1 milyong piso para sa raffle draw, kaya damang-dama ang kagalakan ng mga empleyado sa aktibidad. MDRRMO ng Abra de Ilog nag-benchmarking. Ang MDRRMO ng Abra de Ilog Occidental Mindoro ay bumisita sa Bayambang noong December 21 para mag-benchmarking activity. Sa pangungunan ng kanilang LDRRM officer na si Jeffrey Panganiban, ang 30 katao na delegasyon ay winelcome ni Bayambang LDRRM officer Genevieve Binibe, kanyang staff at mga iba pang opisyal. Ang mga bisita ay humanga sa iba't ibang atraksyon sa bayan gaya ng Prayer Park at ang Japan-inspired Paskuhan sa Bayambang. Legal Office nagbigay ng seminar ukol sa katarungang pambarangay. Ang Municipal Legal Office ay nagbigay ng isang seminar sa mga punong barangay, barangay sekretary at lupong taga-pamayapa ukol sa katarungang pambarangay noong December 27 sa Balong Bayambang Event Center.
Ipiniliwanag dito ang nararapat na implementasyon ng katarungang pambarangay upang mabilis na maaksyonan ang bawat problemang legal sa kanilang nasasakupan. Mandatory training, dinaluhan ng SK Secretary at SK Treasurer. Isinagawa ang isang mandatory training noong December 27 sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park para sa mga bagong SK Secretary at SK Treasurer. Dito ay ipinaalam sa mga naturang opisyal ang kanilang responsibilidad kabilang ang Code of Conduct at Ethical Standards. Co-op members sumabak sa business management seminars. Sumabak sa isang seminar ukol sa entrepreneurial and business management ang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa Bayambang noong December 29 sa Event Center. Sa pag-organisa ng MCDO, naging resource speaker si Dr. Jenica Huson na tumalakay sa tamang pagpapatakbo ng isang negosyo. Barangay officials nakinig ukol sa Year-End Adjustment Seminar ng BIR. Noong December 29, inimbitahan ng mga liga ng barangay ang 77 na punong barangay, barangay treasurer, bookkeeper, SK chairman at SK treasurer na dumalo sa paanyaya ng BIR ukol sa usaping BIR Year-End Adjustment. Ito ay ginanap sa SB Session Hall. LGU may dalawang bagong garbage compactor truck. Dalawang garbage compactor truck ang dumating noong December 29 bilang karagdagang equipment ng LGU sa garbage collection at disposal operation nito. Ang dalawang garbage truck ay pinili gamit ang God Fund ng LGU at ang mga ito ay nagkakahalaga ng 5.668 million pesos. New Year Countdown, muling ginanap sa Prayer Park. Ang pagpasok ng bagong taon ay sinalubong sa pamamagitan ng isang banal na misa sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Ito ay sinundan ng nakaugaliang New Year Countdown sa naturang ding venue, kung saan masigabong sinalubong ng mga Bayambanggenyo ang pagpasok ng taon sa pamamagitan ng isang grand fireworks display. NEA, pinulong ang mga kapitan. Noong January 4 pa rin, muling bumisita ang National Irrigation Authority sa Bayambang upang pulungin ang mga kapitan ng 22 farming barangays na mabibiyayaan ng 40 million pesos worth na Bayambang Palm Irrigation Project na siyang nakatakdang magbigay ng patubig sa 1,600 hektaryang sakahan. LGU at provincial officials nagpulong para sa isang malaking medical mission. Ang LGU ay nakipagpulong sa Pangasinan provincial officials upang talakayin ang isang malaking medical mission na gaganapin sa bayan ng Bayambang simula January 15 hanggang January 19. Ang pulong ay ginanap sa Mayor's Conference Room noong January 3. Kabilang sa mga dumalo ang mga officials ng OPHMS, PPH at BDH. Inayos sa pulong ang mga kinakailangang gawin para sa iba't ibang medical services na nakatakdang ibigay ng Philippine Medical Society of Northern California sa inisyatibo ng lola ni Mayor niya na si Dr. Carmencita Jose. Congresswoman Arenas nangumusta sa mga kapitan. Noong January 5, dumating si Congresswoman Rachel Arenas sa Bayambang upang makipagpulong sa mga kapitan para sa posibleng proyekto na maaaring i-implementa sa bawat barangay. Ang pulong ay ginanap sa Balon Bayambang Event Center. LCRO kinilala sa PSA Forum. Ang Local Civil Registry Office ay kinilala ng Philippine Statistics Authority sa ginanap na Forum on CBMS, Census of Agriculture and Fisheries and Census
of Philippines Business and Industries noong December 21 sa Calasiao. Ito ay isang espesyal na pagkilala sa matagumpay na implementasyon ng LCR sa PhilSys Birth Registration Assistant Projects ng PSA. MDRRMO, tinanggap ang pangatlong Gawad Kalasag. Formal nang tinanggap ng LGU Bayambang sa pamamagitan ng MDRRMO ang Gawad Kalasag mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangatlong pagkakataon. Isa ang Bayambang sa 723 lamang na fully compliant LGUs sa ginanap na 23rd Gawad Kalasag Awarding Ceremony noong December 27 sa San Fernando City, La Union. It's trivia time! Alam ba ninyo na bago magkaroon ng RHU2 sa Barangay Wawa, meron ng Barangay Wawa Health Center simula 1978 sa ilalim ng DOH? Ang RHU2 ay itinayo ng DOH noong lamang 1990 kung saan ang unang naging resident doctor si Dr. Paz Valio. Ang management nito ay inilipat sa LGU Bayambang pagdating ng 1992. Itinayo naman ang RHU3 sa Barangay Karungay noong April 3, 2018 sa loteng idinonate ng pamilya ni Karungay Punong Barangay, Virgilio Romano. Ito ay unang sumailalim kay Dr. Adrian Estrada bago ito pamunuan ni Dr. Roland Agbuya noong March 2020. Alam niyo rin ba na ang ating mga RHU ay abala sa isang dosenang health programs? Ang mga ito ay ang nutrition, mental health, non-communicable disease prevention and control, disaster risk reduction and management in health, health education and promotion, child health, maternal health and family planning, rabies prevention and control, tuberculosis control, voluntary blood service, environmental health and sanitation, at local epidemiology and surveillance. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang tatak Total Quality Service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Angel Grace Soriano Fabia ng Rural Health Unit 3. At ako naman si Dr. Alma Arenas Bandong ng Rural Health Unit 2. At ito ang Bayambang News.